Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ng The 7 Great World End Time Events, buwan ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sumayin niyo pong lahat mula sa himpilan ng tagapaghatid ng mabuting balita ng Yeshua the Messiah o YMF. Ihatid sa inyo ang salita ni Yahweh. Narito ang kasaysayan ng ating mga hawak na Biblia. Ang unang 5 aklat ng Biblia na tinawag na Torah ng Tanakh o ng Hebrew Bible, ng mga Hodyo na tinawag namang Pentateuch, ng Septuagint from Hebrew to Greek translations ay umabot sa 643 taon bago pa muling isinalin sa Latin. Taon 393 pagkatapos sumakyat ng mahal na Yeshua sa langit. At bagamat may kaginhawaan dahil sa kalayaan ng pangreliyon para sa mga Hudyo noong mga sinaunang imperyo na kahit pa man maiksi lamang bago pa kay Emperor Caligula at Emperor Nero ng Roma, ang mga Hudyo sa pagdating ng Mesiyas taon 3 ay naranasan ng kahit papano ng pansamantalang may kalayaan sa pangreliyon sa ilalim ng pamumuno ng Roman Emperor kung saan wala pang Christians o Islam at paganismo din ang Roma na ibig sabihin ay sumasamba ng maraming Diyos-Diyosan at si Jupiter ang pinaka-main. Subalit, may kalayaan naman sa pangreliyon aspeto ang mga Hudyo sa ilalim ng iilan sa mga emperor. Mula kay Julius Caesar, taon 61 bago pa dumating ang mahal na Yeshua o before Common Era, at pinalitan ni Augusto Caesar, ang unang emperor ng Roma, taon 27 BCE o bago dumating ang mahal na Yeshua, hanggang taon 14 AD at sinundan naman ni Emperor Tiberius ng 14 CE o AD, 14 CE hanggang sa 37 AD. Panahon ng pagdating ng Mesiyas, taon 3 AD, si Yeshua isinilang sa Bethlehem na matatagpuan sa bulubundukin ng Judea
na may layong 73 kilometers at 45 minutes to travel sa Gaza City. Ang Bethlehem, na ang ibig sabihin, a house of bread, sa parihong lugar din binanggit ng Mesiyas na si Yeshua nang sabihin niyang, I am the bread of life. That whosoever comes to me will not be hungry, and whosoever believes in my word never be thirsty. Sa Tagalog, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman, na mababasa sa Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Banal na syudad kung tawagin ito ang Bethlehem. Sa makabagong panahon, taliwas naman itong hindi well-known noong lumang panahon, maging sa panahon ni Joshua ng chapter 15 at ng Nehemiah chapter 11. Subalit, dito isinilang ang tagapagligtas ng buong mundo na si Yeshua na ipinapropesiya sa Mecca, Kapitulo 5, versikulo 2, 3 hanggang 5. Narito. I'm reading with my MBB version. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Verse 3, kaya nga, ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Pagkatapos, ang mga ka-Israelitang binihag ng ibang bansa ay kanyang ibabalik sa kanilang mga kababayan. Verse 4, pagdating ng pinunong iyon, pamamahalaan niya ang kanyang bayan sa pamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh sa kanyang makapangyarihan. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat kikilalanin ng buong daigdig ang haring iyon. Verse 5, at sa kanya magmumula ang kapayapaan. Ganito rin ang isinulat sa Matthew Kapitulo 2, versikulo 6. Narito, verse 6, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Ang propesiya na inyo pong narinig ay hinango sa aklat na sa Biblia, aklat ng Mecca, Kapitulo 5, versikulo 2, ay ipinahayag ng taon 700 bago pa dumating ang mahal na Yeshua. Upang higit pang maunawaan ang pagkasilang ng Mesiyas, minabuti nating tuklasin ang kasaysayan ng pagkasilang ng Mesiyas, ang ating tagapaligtas na si Yeshua, alinsunod doon sa mga kasaysayan ng Lumang Testamento upang labis pa natin maunawaan. Narito, nahahati sa bawat pangkat ang hari ng Hudyo, o nahahati sa bawat pangkat ang mga pari ng Hudyo na mula sa lipi ng Leviticus, ng Levites, na sa bawat pangkat ay mayroong kumakatawan na leader ng mga pari. At si Zachariah ay nabilang sa pangkat ni Abias noong 700 years ago na maglilingkod sa templo na mababasa sa Lucas 1, Kapitulo 5, ang pangalang Abias. Tumaon nga na si Zacharias ay nabunot mula sa palabunutan ng mga pari ng Hudyo na maglilingkod ayon naman doon sa kaugalian ng Hudyo. Pumasok siya sa templo ng Yahweh sa oras ng pagsunog ng insenso na mababasa din sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 10. Si Zachariah ay nabibilang sa pangwalong pangkat ng mga pari ng Hudyo na pinamumunuan ni Abijah na mababasa naman sa unang Chronicle
chapter 24, verse 10. Sa aklat at bersikulo na ito, mababasa ang mga pagkakasunod-sunod ng mga assigned na mga pangkat ng mga leader, ng mga pare na maglilingkod sa templo. Isinulat ang kaganapan ng unang Chronicle 24 verse 10 patungkol sa mga paglilingkod ng iba't ibang pangkat na pinamumunuan ng mga leaders. Binanggit si Abijah o Abeyas, ang pangkat leader na binanggit noong 700 ago, na kung saan siyang linya ni Zacarias taon 2 CE Common Era, bago pa isinilang mahal na Yeshua sa ating kapanahunan. Kulang-kulang 1 taon pagkasilang ng Mesiya na ang ating mahal na Yeshua. Itong pangwalong pangkat ng mga paring nagsisilbi sa templo na kinabibilangan nga ni Zacarias sa panahon ng ating panahong AD, sa ating kapanahunan. Upo. Taon 2, sa atin pa rin kapanahunan bago isinilang ating mahal na Yeshua sa taon 3, approximately buwan ng June or July, ayon sa Gregorian calendar na may katumbas na buwan ng number 4 ng Tammuz. Tammuz ang ibig sabihin ay biblical calendar ng Hudyo. Ulitin ko. Dahil si Zacarias, asawa niya si Elizabeth, parehong lahi ng Levi, ang pangsiyam sa 12 tribes ng Israel, anak ni Jacob, kay Leah, ang pinanggalingan lahi ni Zacarias, lahing tinatawag na pari ng mga Hudyo, na kasalukuyang naglingkod sa templo. Ang pangwalong pangkat na tumatapat sa buwan ng June o July. Ito ay nabibilang sa pang-15th at 16th na Sabbath ng taon na tumatapat naman sa pang-4 na biblical month ng Tammuz o biblical calendar ng Hudyo. Itong tinutukoy ko ay ang pang number 4 na buwan ng Hebreo na may katumbas ng Gregorian equivalent na buwan ng June or July. Ito rin ang buwan at panahon na si Zacarias ay nasa altar kasalukuyang ginagawa ang paglilingkod in front ng altar ng insenso na mababasa sa Lucas 1, Kapitulo 11. Dito siya kinausap ng anghel na ang asawa niyang si Elizabeth ay manganganak ng isang lalaki na mababasa sa Lucas 1, Kapitulo 8, hanggang versikulo 13 at Lucas, Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 24. Si Zacarias, sa taon 2, buwan ng June, July, ay doon siya kinausap ng anghel. Kung isang araw na narito ating basahin ang Lucas 1, Kapitulo 8, versikulo 24. Narito, isang araw, nanunungkulan ang pangkat na kinabibilangan ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Yahweh bilang isang pare. Kung bakit atin itong tinatalakay upang masubaybayan natin ang buwan ng kapanganakan ng ating mahal na Mesiyas ayon sa Tammuz o biblical calendar na may katumbas din sa Gregorian calendar. Verse 9, nang sila'y magpalabuntan ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ay napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng tagapaglikha o Yahweh sa oras ng pagsunog ng insenso. Verse 10, habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao ay nanalangin. Verse 11, nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng tagapaglikha na nakatayo sa gawing kanan ng altar na
sunugin ng insenso. Sunugan ng insenso. Verse 12. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Verse 13. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Hininig ng Yahweh ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay manganganak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Itong panahon na ito ay tinatawag na June-July na Year 2 na ayon sa katumbas ng Gregorian calendar. June, July. Nagpakita sa kanya si Gabriel. Year 2. Verse 18. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano mo matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa. Verse 19. Sumagot ang anghel, ako'y si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Yahweh. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang mga magandang balitang ito. Verse 20. Ngunit dahil sa hindi ka naniniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng dakdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Verse 21. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtataka sila kung bakit natagalan siya. Nang ganon, sa loob ng templo. Verse 22. Paglabas niya, hindi siya makapagsalita. Kaya mga sinyas na lamang ang ginagamit niya. Napag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pagitain sa loob ng templo. Si Zacarias ay nanatiling pipi. Approximately, naganap ito taon 2 ng buwan ng June o July. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Verse 24. Hindi nga nagtagal ay naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumalabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Yaring kinausap si Zacarias ng anghel. Approximately buwan nga ng pang-4 na biblical calendar ng Hebrew at katumbas sa Gregorian calendar na June o July. Bilangin natin from July, simula August, September, October, November, December, January. 6 na buwan. Equivalent, 6 months, opo. Naganap ang sinabi ng anghel. Ito ang binanggit kay Maria. Ito ay binanggit kay Maria ng Anghel Gabriel nang kinausap din niya ito. After 6 months ng pregnant on the way ni Elizabeth, kinausap niya si Maria pang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth kay Juan na di kalaunay tinawag itong John the Baptist na mababasa sa Lucas 1, Kapitulo 1, versikulo 26, 38. Narito. Verse 26. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Yahweh sa Nazareth, sa isang bayan na Galilea, upang kausapin ng isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Verse 28, lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng makapangyarihang sumainyo ang tagapaglikha. Verse 29, naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganong pagbati sa kanya. Verse 30, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Yahweh. Verse 31, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y pangangalanan Yeshua. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Yahweh. Ibibigay sa kanya ng tagapaglikhang Yahweh ang trono ng kanyang amang si David upang, verse 33, paghari
maghari sa angkan ni Jacob, magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Verse 34, paano pong mangyari ito? Gayong ako'y isang berhen, tanong ni Maria. Verse 35, sumagot ang anghel, sa iyo ang espiritu at mapapaisalalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Yahweh. Dahil dito isisilang mo'y banal at tatawagin anak ng Yahweh. Verse 36, hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit siya'y matanda na. Verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Yahweh, ang makapangyarihan ng Israel. Verse 39, hindi nagtagal si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan na bulubundukin ng Juda. Ito ang naganap pagkalipas ng 6 na buwan at si Elizabeth ay nagdadalang taon na at pang-6 na buwan si Maria ay bumisita kay Elizabeth na mababasa sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 39 at 45. Narito, ayon pa rin sa mga scholar, si Maria ay tumagal ng 3 buwan sa kanyang pagdalaw kay Elizabeth. Bilangin natin, 6 na buwan ang tiyan ni Elizabeth simula nang magpakita ang anghel kay Zacarias ng buwan July. At pagka-August, simula lang bilangin ang August, September, October, November, December, January, taon 3 BCE. Dahil ang August ay pumatak sa year 2 kung saan nagsalita ang anghel kay Zachariah, and pagkatapos ng 6 na buwan, nagpakita uli ang anghel na Gabriel kay Maria na nasabi niya na pumatak itong year 3 na ng January, 6 months. At pagkatapos nito, saka nga nagpakita ang anghel Gabriel kay Maria at agad naman pumunta si Maria kay Elizabeth at 3 buwan siya nagstay kay Elizabeth. So ibig sabihin, 6 months plus 3 months, 6 months si Elizabeth at nagstay siya ng 3 months pa doon sa Elizabeth. So bali, pero hindi na naantay ang mga pangyayaring kanyang siya ay manganganak, siya ay bumalik na. At hindi nagtagal, si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabulubundukin ng Juda. Ito ang naganap na pagkalipas ng 6 na buwan. At si Elizabeth ay nagdalang taon na at pang-6 na buwan. Si Maria ay bumisita kay Elizabeth 6 na buwan, opo. Yung nabasa natin kanina sa Lucas 1, versikulo 39 hanggang 45. Narito, ayon pa rin sa mga scholar, si Maria ay tumagal ng 3 buwan niya sa kanyang pagdalaw, opo. Kaya, simula sa 3 buwan, siya ay nagstay kay Elizabeth at sinilang na si Juan Bautista approximately March or April na tinawag naman itong buwan ng Aviv, springtime ng Juda. Springtime ng Juda, March, April. Kaya, mula naman sa buwan ng April, pagkasilang ni Juan Bautista, pagsapit ng buwan September, October, ay tumaon ito ng kapanganakan ng Mesiyas, approximately alinsunod sa pagbibilang ng unang Passover na mababasa sa Exodus chapter 12, verse 1 and 2. Narito, sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron sa Ehipto, mula ngayon, ang buwang ito ang inyong magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Naganap ito sa Exodus 12, chapter 12, verse 1 and 2, nang umalis sila sa bansang Ehipto. Nagpasimulang binilang nila ang unang Passover. At mula sa kanilang pag-alis sa Ehipto, nagsimula ang bansang Israel
at simulan din ng kanilang unang buwan base na rin sa unang Passover. Narito, basahin natin ang Exodus chapter 12, verse 1 and 2. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, sa Ehipto mula ngayon, ang buwang ito ay siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Ang hanay ng mga Israel, ng mga lahi, ng mga pare ng Hodyo ay nagpasimula pala para sa lumang tipan o lumang panahon at ang pangkat ni Zacarias ay nagmula dito at sa leadership ni Abias o Abijah, siya'y nahahanay. Narito, ating basahin ang unang Chronicle, chapter 24, verses 7 up to 8-10, na mababanggit ang pangalan ni Abijah o Abias na siyang pinunong pari ng pinanggalingan ni Zacarias. Narito ang verse 7. Ito ang pagkakasunod-sunod ng paglilingkod mula sa una hanggang sa ika-24 na pangkat ayon sa palabunutan. Mga lider ito ng mga pangkat ng mga paring magsisilbi sa templo mula sa lahi ng Levites. Narito, ang unang Chronicle 24 verse 7 at 18, ito ay ang pagkakasunod-sunod ng paglilingkod mula sa una hanggang sa ika-24 na pangkat ayon sa palabunutan sa mga leader ng mga pare ng Levites. Sila ay si Jehoiarib, o pangalawa, Jedarais, o ang pangatlo si Arim, ang pang-apat si Shurim, ang panglima ay si Malakias, ang pang-anim ay si Mahamen, at ang pang-pito ay si Hakos, at ang pang-walo ay si Abias. Ito ay nakasulat sa unang Chronicle chapter 24, verse 7 and 18. Dito nang galing ang lahi ng leader na ito ni Zacarias, panahon ng AD, Zacarias. 24 leaders na mga pare from Old Testament, ang ancient times, Abias, na mababasa natin sa New Testament ng Bagong Testamento, ang leader ng Lucas chapter 1, verse 1, mababasa natin siya doon, na siya nagmula sa lumang panahon, na siya ang head ng leader ng kung saan nabibilang si Zacarias. At si Zacarias. Narito, basahin po natin ang Lucas 1. Pansinin natin ang pangalang Abias. Lucas kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 7. Narito, verse 1. Kagalang-galang na Tupilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalangitan namin. Marami na po ang sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Verse 2. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuturo sa amin ng mga taong buhat pa sa simula ay mga saksi at mga tagapangaral ng salita ng Yahweh. Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong isulat din ang isang maayos ang salaysay para sa inyo. Verse 4, upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan na may tinuro sa inyo. Verse 5, noong panahon si Herodes ng hari ng Judea, may isang paring Hudyo na kabilang sa pangkat ni Abias na ang pangalang Zacarias. Ito po ay sinunod sa unang Chronicle. Kanina na nabasa natin si Abias at ngayon lumalabas siya. Unang Chronicle chapter 24 verse 7 to 18. Nababasa natin si Abias na pangwalo siya sa leader na hanggang mula noon sa kanya ay dumating ang panahon natin sa year 2 na bago isinilang ang mahal na Yeshua. Si Abias dito sa New Testament ay muling binanggit ang kanyang pangalan sapagkat si Zacarias ay nahahanay sa kanyang linya o pangkat ni Abias. Opo. Kaya, nababasa natin na siya ay naroon sa New Testament, si Abias, na noon pa man siya sa Old Testament.
na gumanap sa tungkulin bilang pare. Ang mga pari ng Hudyo ng Israel ay mula pa sa lumang panahon sa Panimoses at Aaron. At iisang lahi lamang pwedeng kumuha ng paglilingkod ng bilang pari, ang paglilingkod sa santuaryo. Ito ay ang lahi ng Levites. Ang pangsyam na anak ni Israel o Jacob na tinawag mula sa 12 tribes ng Israel. Narito na po tayo sa pangalawang bahagi. Ang J&J Paintball Park ay bukas na para sa lahat na naghanap ng pasyalan at the same time gustong libangan. Narito ang ilan sa mga services nila: family reunion, barkadahan party, may swimming pool, pag gusto nyong maligo, ang mga may gusto rin mag-outing, at baril-barilan, hindi bala kundi paintball, sa mga nag-aaral ng kursong criminology. Ito ay bagay sa inyong pag-insayo upang labis pang mapaunlad ang sa pamagitan ng pagsasanay sa pagtatarget ng subject. Business hours po ay nagsisimula ng 10 a.m. hanggang 5 p.m. May Facebook page po ang J&J Paintball Park. I-search nyo lamang po ito at ito ay pag-ari ng RLJ. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael chai. Am Yisrael
ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי. Narito na po tayo sa pangalawang bahagi ng ating programa. Pag-usapan po natin. Ito ay patungkol sa the 7 Great World in Time Events na ang ating pong palatandaan. Tayo po ngayon ay naglalakad ng ating mundo sa panahon ng katapusan. Tinatawag ito ng Biblia na end times o panahon ng katapusan. Hindi pa ito yung sinasabi na matatapos na. Ibig sabihin na nandito tayo sa panahon na tinatawag na katapusan, no, ng Biblia. May 6 na categories po tayo na ibibigay sa inyo sa hapong ito. Ito ay, ang una ay ang signs of nature, no po, yung mga sinyales na makikita natin sa nature, kung sa mga balita ay mapapansin natin, no? Maging sa lahat na kung saan tayo nakikinig ng mga balita, makikita ninyo ang mga pagbabago ng mga panahon ng mga bansa, no po. Ang mga dati mong hindi naman nakikita na mga bahang ngayon nakikita na, no po, lindol na hindi naman noon nararanasan. Ngayon nararanasan niya. Kagabi parang may lindol po yata dito sa Biliran, no? Yung mga ganong mga pangyayari na hindi noon, hindi natin nararanas. Dahil ito ay panahon ng katapusan, mga bagay na parang ordinaryo lang to sa ngayon. Dahil ito, nandito na tayo sa panahon ng katapusan na sinasabi ng Biblia na sa unang kategory ay the signs of nature. No po. Ang pangalawa ay ang spiritual signs na mababasa natin sa 2 Timothy. Mamaya babasahin po natin 2 Timothy chapter 4 verse 34. And ang pangatlo ay the signs of society na mababasa sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 4. Tapos ang pang-apat is the signs of world politics, no po. Mababasa sa Matthew 24 verses 6 up to 7, Ezekiel 37 verses 21 up to 22. At yung panglima ay the signs of technology na mababasa sa Lucas 21 verse 26. Ang pang-anim ay ang the signs of Israel and to the world. Basahin mo natin ang unang nabanggit natin sa Lucas 21 verses 11 and 12. Sabi rito, sa nature ito, mapapansin natin na may mga pagbabago. Katulad nitong verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Ito dito, kung kayo ay napapansin nyo sa Mexico, maging sa Russia, sa iba-ibang lugar, nagugulat sila, no? Natatakot na nagugulat. Dahil bigla na lang may naririnig silang tunog, no, sa kalangitan na tila bagang parang trumpeta. Minsan naman iba sa Brazil, maririnig sa kalawakan na may tunog, no, may tunog na parang hindi mo alam kung saan nanggagaling, no. Hindi lang naman to sa isang bansa, sa Amerika, ganun din. Hindi lang sa isang bansa to nangyayari. So, mga bansa ito, naririnig nila sa kalawakan ng isang tunog, nakakaibang tunog na ngayon lang naman po nila narinig. Yan. Ngunit sabi sa verse 12, bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin na tuusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatutuo tungkol sa akin.
Pagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang iyong sarili sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita ng karunungan, hindi kayang tularan o pababalaan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ito po ay tinutukoy, sa verse 12 po ay tinutukoy po ito. Kasi itong mga salita na ito ay predictions na ito ng end times o panahon ng katapusan. Subalit sa verse 12, sabi niya na ngunit bago mangyari, ang kausap niya dito ang mga disipulo, no po, mga apostles niya, ang mga followers niya, kausap niya dito. Tapos, nung nagsasaysay na siya doon sa mga kasama na doon, huwag kayong matakot na kung makakabalita man kayo ng mga digmaan at mga magsikan na mababasa sa verse 9 ng Lucas chapter 21, verse 9, no? Huwag daw ka tayo matatakot kung makakabalita tayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga subalit hindi kaagad darating ang wakas. At sinabi niya, maglalaban ang mga bansa at ang mga kaharian. Di ba? Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at makakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. No? Ito, pinagpaunan na niya. Subalit kakaiba pagdating sa verse 12. Kausap niya dito mga disciples, sabi niya, ngunit, bago mangyari ang lahat na ito, kayo'y dadakpin at uusigin, kayo'y lilitisin sa mga sinaguga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo, sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Sabi niya sa mga disipulo, kung ating papansinin mo po, na ang nangyari po sa mga disipulo, po, sa year, si Thomas, na kung maalaala niyo, ang isa sa mga disipulo ng ating mahal na Yeshua ay si Thomas, no? Year 53, no? Diba umakyat ang mahal na Yeshua, year 30, no? After 23 years, si Thomas namatay dahil siya ay na-persecute. Ayon sa sinabi niya dito sa verse 12, no? Nangyari sa kanyang mga disipulo. Lucas chapter 1 verse 12, na ipipersecute kayo, no, papatayin. Yun. Sinabi niya sa mga disipulo niya. Kaya, after 23 years, nang umakyat ang mahal ni Yeshua, si Thomas ang nauna, no? Si Thomas ay namatay sa pamagitan ng sibat, no? 4 na sundalo ang pumatay sa kanya gamit ang sibat na pinagtutusok siya na mababasa natin sa John chapter 11 verse 16, no? Kaya ito si Thomas, kung matatandaan natin, ito siya yung doubting Thomas, yung parang sabi ng mga disipulo, alam niyo ba, nakita namin na nabuhay na magmuli ang ating Mesiyas, ang ating mahal na Yeshua, ang ating rabbi. Tapos sabi naman ni Thomas, ay naku, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko makikita ang mga sugat na sanhi ng pagkapako niya sa kamay at sa paa. Hindi ako maniniwala. Itingnan nyo, nauna siya doon sa na-persecute, no? Nauna after 23 years umakyat ng mahal na Yeshua, siya naman ang sumunod. Na-persecute siya, si Thomas, sa mga disciple ng mahal na Yeshua. Kaya, ang sumunod, ito ay, kung hindi ako nagkakamali, ito ay panahon na ni Nero. No? Si Nero, ang emperor ng Roma. No? At ang sumunod naman si Andrew. No? Si Andrew, kapatid dito ni Pedro, si Andrew. Siya ay namatay din sa persecution. Po, ang pagkamatay, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay naka-X-shape siya na parang pabaliktad. No? Ang ulo niya sa baba, tapos yung mapaa niya sa taas na pinap-shape siya ng cross. X-shape. Si Andrew. No? Siya ang umangalawa doon sa na-persecute. Kaya sabi,
bago daw mangyari yung lahat yun, ng panahon na nila, bago daw mangyari lahat yung mga sinambit niya na mga kagulungan, ipipersecute muna daw ang mga disipulo. Kaya ayun, dalawa na, no? Sa year 60 naman siya. 53 si Thomas na namatay, no? Sa pamagitan ng sibat, no? Ng 4 na soldiers. Tapos sumunod naman year 60 si Andrew. After 7 years, si Andrew naman ang naisunod na ma-persecute bilang sila ay mga disipulo ayon sa propesiya ng ating mahal na Yeshua. Kaya kung ang mga disipulo na ito ay dumanas ayon sa kanyang propesiya ng mahal na Yeshua ay nagkatotoo. Dalawa pa lang ang aking binibigay, no? Ng mga disipulo na nagkatotoo ang mga nangyari sa kanila. Kaya, hindi lang naman sila ang na-persecute, pati na ang mga believers, no? Believers. Ang pangatlo ay si Jude, si Thaddeus, no? Siya din, sa year 65 AD. Siya na-persecute. Paano ang form ng kanyang kamatayan ni Thaddeus ay atin siyang makikita sa pangatlo siya sa na-persecute na po. Pangatlo siya dito sa si Thaddeus na nagaling siya sa Roman province ng Syria. Noong panahon, probinsya ang Syria ay probinsya ng Rome. Pinatay naman siya, yung pangatlo si Jude, year 65. Si 50. Ano ba yun? Anong year yun? 53. Tapos sinundan siya ni Andrew, year 60. Tapos naman, sumunod naman na-persecute si Jude Thaddeus sa year 65 siya. Ang ikinamatay naman niya ay ginamitan siya ng axe at palakol, no? Saka siya namatay kasi na-persecute siya dahil sa gospel, no? Na ikinakalat nilang gospel. Ito ang kanilang malungkot na mga karanasan ng ating mga disipulo. Taon. Siya na-persecute taon 65. Siya. At si Simon the Zealot, no? Siya naman ay siya naman din ay na-betray, no? Na-betray siya ng isang ng isang leader o ng isang soldier. Kaya siya naman ay namatay din. Sa parehong taon, 65 AD. Yun, 4 na sila, no? Ang 4 na yun. Ang 4. Tapos yung pang-5 naman na pinersecute, no? Na sa mga disipulo ng mahal natin na Yeshua ay year ito ay panahon ni Emperor Nero. Ilan na sila? 4 na. 4 na sila na mga disipulo. 4 na disipulo, tapos 4, tapos pang-5. Ang pang-5 na disipulo, pang-6, pang-7, pari-pareha sila nakaranas ng persecutions. Ang pang-5, si Paul. Si Paul, year 66, no? Siya naman ay pinatay, si Paul. Tapos si Peter, pinatay silang 2. Pang-ilan na yun? Pang-5, pang-6. No? Si Paul at saka si Peter. Ng year 66, silang 2. Parehas ang taon na kanilang pagka-persecute.
No? Sila din ay pinatay ayon din sa kanilang pananampalataya. Madi ang 7 ay si Matthew naman, na Levi. At 74, siya naman ay pinatay. Nagkaroon lang siya noong panahon na nakipag-debate lang siya. Parang nagpapaliwanag lang siya sa kanyang pananampalataya. Pinatay siya. Sinunog siya. Sinunog si Matthew. Year 74 AD. Si Matthias naman, sa year 80, from Judea, na si Matthias yung disipulo na pumalit kay Judas Iscariot. Nagkaroon kasi si Judas ng problema, nawala siya sa 12, kaya pinalitan siya ni Matthias. At ang ikinamatay naman, dahil sa persecution kay Matthias, ay sinaksak naman siya ng mga soldiers, no, dahil sa kanyang panampalataya. Tapos, pang-8 na yan, pang-8 na disipulo. Ang pang-9 naman ay si James, no? James, anak ni Zebedee. No? Pinatay siya ni Herod Agrippa II. Cause ng kanyang death ay sinaksak din siya. Siya ang author ng James na mababasa natin sa Bible. Ang pangalan niya ay si Joseph. Ang real name niya si Joseph Alphasius. Tapos yung pang-10 naman na disipulo, si Philip. Doon naman siya sa North Africa nung siya nag-mission. Na-convince lang niya yung asawa ng governor, no? Na-convince niya doon sa gospel, tapos na-arrest siya. Tapos pag na-arrest siya, pinatay na siya. Na-arresto siya. Tapos, year 100, si John the Apostle naman. Year 100, si John the Apostle naman ang pinatay sa pang-11 na ito na disipulo. Tapos, nung ang kinamatay niya, una kasi ito si John, ito yung una niyang persecution na pinirito siya ng kumukulong mantika. Tapos, naka-escape siya. Ngayon, namatay siya dahil sa kanyang katandaan. No? Natural death siya. At ang pang-12, si Bartolome, missing. Hindi na nakita si Bartolome. Kaya 12 sila kasi si Judas napalitan naman ni Tadeus. Kaya, ganun ang sinabi niya sa Lucas chapter 1 verse 12. Sabi niya, sabi niya, ngunit, bago mangyari, kasi nagsasaysay na siya Nagsasaysay na siya sa tungkol sa magaganap sa ating mundo. No? Ganito, sa simula, sinabi niya, ang mga kahirapan at pag-uusig na darating na mababasa natin sa Lucas chapter 1, versikulo 7. Arito. Lucas 21 pala. Versikulo 5. Simula sa 5. Lucas versikulo 21. Simula sa verse 5. Anya. Darating ang panahon na ang lahat na nakita niyo yan ay guguho at walang matitirang magkakapatong na mga bato. No? Na-intriga ngayon ang mga disipulo, kaya nung naglalakad na sila, nakarating sila sa isang lugar na tila baga bulubundukin na malayo-layo na, tinanong nila, Rabay, sabi niya, kailan po ba mangyari, sabi ng mga disipulo, kailan po ba mangyari yung sinasabi mo na ang mga bato, walang papatong sa kapwa bato, lahat yun ay madudurog? Sabi niya, tinatanong na siya ng mga disipulo, Rabay, kailan po mangyayari yun?
At ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na? Sumagot si Yeshua, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Noong panahon pala meron na doon. Mga nagsasabing Mesiyas sila, yung pala hindi. No, panahon pa niya, meron na. Huwag kayong susunod sa kanila. No? Verse 9, huwag kayong matatakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mo nang mangyari ang mga iyon. Subalit, hindi kaagad darating ang wakas at sinabi pa niya, maglalaban ang mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at kababalaghan buhat sa langit. Ngunit, bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at usigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinaguga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Yon ang pagkakataon ninyo upang magkapagtuturo tungkol sa akin. Ayun. Kaya, up to verse 13, yun ang ating nabasa. So, ayon pa sa ating mga nabanggit na mga signs na po, tayo ay nandito na ngayon sa panahon ng katapusan. Talakayin natin to bago pa ang The Seven Great World in Time Events. Ang pagkakasunod-sunod na kapag ito nakita na natin, no, lahat ito ngayon nangyayari na. Pero isa pa lang ating natalakay, the signs of nature pa lang. Ang susunod niyan ay the signs of society, no? Na makikita na sa mababa sa 2 Timothy 3, 1-4. At saka ang the signs, the spiritual signs, no? 2 Timothy 4, verse 34, may kinalaman ito sa mga kaligtasan, no? Sino ang Mesiyas, no? Ang number 4, the signs of the world politics, no? Yung mga ngayon na nagigira, nagkakampi-kampi, alliance to another alliances. Kaya yun po, ang signs of the world of the end times. At sa susunod na po, tayo muli ay papatuloy natin, no? Ano ba ang mga palatandaan na sa ating panahon na ngayon, na ano ba ang sinasabi ngayon sa atin ng Biblia. Ang iba po ay hindi naniniwala, no? Pero sasabihin ko po sa inyo ngayon, hindi po ito, kung magbasa po kayo ng mga lahat po ng uri ng encyclopedia, basahin niyo po lahat yan. Bakit nandoon yun sa mga encyclopedia na mababasa ang Mesiya, mababasa ang Israel, mababasa ang mga disipulo, kung yan po ay hindi totoo? Ha? Paano mo masasabi? Ang mga encyclopedia, hindi yan maglalagay. Mga diksyonaryo, hindi maglalagay kung kasinungalingan lahat ng sinasabi natin dito. May babasa yan. Basta sino man may encyclopedia dyan sa inyo. So, hanapin ninyo mga pangalan na nabanggit ko. Nandoon. So, ibig sabihin, totoo. Lahat ito na ating mga sinasabi, mga pinipreach ng mga lingkod ng mahal na Yeshua dito sa Biblia, panahon ito na pakinggan na natin lahat ang mga tinuturo sa Biblia, sino man ang maghatid nito sa radyo, sa TV, mga lingkod ng mahal na Yeshua, pakinggan natin. At tayo ay dumalo sa mga pagtitipon, mga fellowship. Nandyan lang, pag-ikot mo sa isang kanto, mayroon na dyan, no, fellowship. Pasok po kayo at makinig kayo sa mga salita ni Yahweh. Dito po tayo, nagwawakas sa ngayon. Maraming salamat sa bawat isa na nagbigay ng panahon upang pakinggan ang programang Yeshua the Messiah. Ang ating pong programa ay pwede po ninyong makita sa Facebook na po. Ay i-search nyo lamang po ang 103.9 radyo natin FM Naval, Yeshua the Messiah. I-search nyo po yan at kita nyo ang ating programa. Maraming salamat po sa inyo.
nasa